po ngayong bumabango ng mga taga-Ormoc Leyte sa bangungot na iniwan sa kanila ng bagyong Yolanda at may ulat on the spot si Bam Alegre. Bam? Pia, nandito tayo ngayon sa command center ng Ormoc City at sa ating biyahe papunta rito, nakita natin na bakas pa rin yung pagkawasak pero kahit paano nagsisimula na yung pagbangon dahil may mga nabuwal na puno na nasa gilid na ng mga kalsada na sinisimulan ng iligpit. At sa ngayon, meron tayo rito ang rapid assessment statistics ng Ormoc City. 95% ng buong lungsod ang naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda. 27 ang kumpirmadong patay, 1,064 ang nasugatan at 12 ang nawawala hanggang sa mga panahong ito. 50% ng water supply ng lungsod ng functional at 90% ng mga kalsada, lalo ng National Highway, ang passable. Maaaring Maasim to Ormoc, passable yan, at Ormoc to Tacloban, maaari ring daanan. 50% naman ng mga kalsada sa mga barangay ang pwede na ring daanan hanggang sa ngayon. At sa kabuuan, 97% ng populasyon ang na-displace dahil sa bagyo. At sa ating pag-iikot kanina sa lungsod, napansin natin na mahaba ang pila sa mga gasolinahan, sa mga bilihan ng pagkain at maging sa mga sanglaan. At sa mga oras na ito, kasama natin si Councilor Bingo Kapahi na LGU spokesperson din ng Ormoc City para magbigay ng panawagan sa mga pangangailangan ng lungsod ng Ormoc. Sir, ano po ang mga kailangan dito sa Ormoc City? Thank you for coming. Thank you for airing the assistance sa kailangan ng Ormoc. Kailangan namin dito ng basic drugs and medicine, no? Basically, paracetamol and siguro anti-bronchial medication siguro. Bronchial medication. Kailangan din namin dito sa Ormoc. Kailangan namin dito tarpaulins. Kasi 97, upwards of 90 to 97% ang sira yung bubong. So, kailangan namin dito din tarps. We are good on water. Thank you. Na-mention kasi na kailangan din ng tubig. Fortunately, ini-improve namin yung water system. Upwards of 60-70% na ang na-restore ng water system natin. Those are essentially what we need. Narinig ulit natin si Councilor Bingo Kapahi ng Ormoc City at yan ang latest mula rito sa lungsod ng Ormoc. Balik sa iyo, Pia. Bam, sabi mo, unti-unti na nakababangon, no? Kahit papano, yung mga kalsada, yung mga puno, nandun na sa mga gilid ng kalsada. Pero yung mga residente ba, meron bang mga nakabalik sa kanilang tahanan? At gaano karami yung hindi pa talaga nakakabalik? Although sinabi nga ni Konsehale, karamihan walang bubong, so kaya kailangan ng mga tarp, no? Malaking bahagi pa rin ang populasyon ang hindi makabalik sa kanilang mga bahay. Katulad sa statistics natin, 97% yung na-displace sa kanilang mga bahay kaya medyo matatagalan pa sila. So isang positive outlook or assessment, siguro 6 months or a year bago simula nilang maibalik sa normal yung kalagayan dito sa Ormoc. Madali lang daw yung pag-clear ng mga nabuwal na puno. Mahirap daw yung restoration ng kuryente. Lalo na dito yung power line ng Ormoc tumaasin. Ito rin yung nagsusupply ng kuryente sa mga kalapit na lalawigan katulad na lamang ng Bohol. Pia? So Bam, yung 97% na sinasabi mong na-displace, lahat sila, nasan sila ngayon? Nasa mga evacuation center ba sila? Kasi kamusta yung mga evacuation center dyan? Alam namin, halimbawa sa Tacloban, halos wala na rin evacuation center kasi nga nasira rin yun ng bagyo. Tatanungin natin si Councilor Kapahi. Sir, kamusta po yung kalagayan ng mga residente? Karamihan po ba nasa evacuation center o nasa mga bahay nila? Karamihan umuwi na sa kanila. Nandun, nagliligpit. I suppose the situation is the same in Tacloban. Sira din yung mga evac centers natin. So, nagsisiuwian na, trying to rebuild. Bam, if you don't mind, I'd like to send word out, no? That ang peace and order situation natin dito sa Ormoc is stable. Stable ho kami dito. It is not true ho yung mga initial reports na lumalabas, yung takot ho ng karamihan na may looting ho dito or yung pag may dumating na aid sa seaports natin which are incidentally already fully operational, niluloot daw. Takot pumunta dito kasi daw baka daw agawin when it comes. Hindi ho totoo yun. Peace and order ho is very stable in Ormoc. We are trying our best to cope pero wala hong incidents dito na ganon. For those who wish to come to Ormoc to assist us, open ho yung seaports natin, fully operational, pati yung fast craft from Cebu. Regular ho yung schedule nila.
Ang airport din ho natin, landable ho, operational. Ang balita ho is that as early as this afternoon, C-130s from Mactan, Cebu, pupunta na ho, maglaland na ho dito. So, stable ho kami dito. Again, it is not true ho, Bam, na dangerous ang Ormoc. It is not. It's Pia. Oo, Bam, I'm not sure kung naririnig rin ako ni Konsehal, no, kung meron din siyang audio. But anyway, kung pwede mo lang ding i-relay, no, yung tanong ko. Kasi nakikita natin sa video mo, no, na meron nang na-set up nga ng command center, although wala pa rin kuryente. So, are they just operating on yung genset at gasolina lang ba ang kailangan nila dyan? Tsaka kamusta na yung linya ng komunikasyon? Okay. Linya ng komunikasyon sa ating observation, meron na tayong Globe and Smart. Kaya tatanungin natin kung paano yung operation nila kung via generator. Sir, paano po ang operation ng command center natin dito, yung power supply natin so far? Naka-generator ho tayo, pero yung command and control center natin dito this is the City Hall, operational lang siya. Ang kuryente lang natin comes solely from the generator we have. Gasoline, ang malalaking generators darating this afternoon. So, operationalize natin dito. So, we hope to be able to provide more services dito na mismo sa City Hall. Basics, charging para sa cellphone, yung makikitawag. For those ho na kailangan tumawag palabas, we have arranged ho since day 1 or day 2 na may public calling stations ho. Yung Smart at saka Globe, nandun lang ho sa offices nila. Pia? Konsehal and Bam, kung sino, well, if Konsehal can hear me, no, kasi yung national government sa mga briefing nila, no, si Secretary Almendra, sinasabi niya na minsan nahihirapan sila sa kanilang pagkikipag-ugnayan sa mismong LGU. Kayo po dyan sa Ormoc, kamusta po yung pagkikipag-ugnay ninyo sa national government? Kasi maraming lugar na nagrereklamo or nagdadaing, no, na hanggang ngayon hindi pa sila nahahatiran ng tulong. At ang sinasabi ng national government ay dahil mahirap yung pagkikipag-ugnayan. Okay. So, tinatanong ni Pia kung paano ba yung nahihirapan ba tayo sa koordinasyon sa national government dahil may ilang mga nagre-reklamo. Hanggang sa ngayon, wala pa rin silang mga relief efforts sa kanilang mga lugar. So dito po sa Ormoc, paano po ang sitwasyon niya? Well, we had that difficulty din, Bam, because of communication din. No? Smart was the first to put it up. But the good thing was, on day 2 ata, dumating dito si Secretary Pitilla. At least nag-aerial siya, nag-ocular inspection siya. About an hour or 2 ago, dumating dito si Secretary Ma Rojas, Dinky Soliman, si Volz Gasmin. They also did an assessment. Parang ang balita ata that they will come through Ormoc. So, well, we understand na ang priority is Tacloban. Pero nangangailangan din ho ng tulong yung Ormoc. Bam? Okay. Pia? Alright, maraming salamat sa Bam Alegre at kay Konsehal, maraming salamat din. Magandang tanghali po sa inyo.